I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists, supporters and Filipinos OFW. Ayan guys, meron tayong upload videos updates. Ayan, 2 hours ago, may panawagan po ang Malacanang sa LGU. Ayan, all over the Philippines. Tingnan nyo guys yung NFA na ito. Bigas ito mga kababayan. Alam nyo yung bigas sa NFA, ay grabe, ang sarap mga kababayan, sa totoo lang. So basahin po natin para kumpleto detalyado. Sabi po ng Abante News Online 2 hours ago, ayan inabisuhan ng Malacanang nitong Sabado ang mga local governments units, which is ang LGU, na ibenta ang National Food Authority ang NFA rice sa halagang 33 per kilo imbis na 35 sa bawat kilo. Ayun guys sa mga LGU all over the Philippines. Kailangan sundin kung anong sabi ng Malacanang mga kababayan, para nang sa gano'n ay makakatulong tayo sa ating mga kapuspalad. Sa murang halagang 33. Ay nako, swerte natin mayroong ganyan. Sa ibang bansa doble ang presyo mga kababayan. Sabi dito guys, tingnan nyo. Malacanang sa mga LGU, NFA rice ibenta ng 33 per kilo. Agay, para kumpleto detalyado, basahin natin ng diretso. Malacanang sa mga LGU, NF rice ibenta ng 33 per kilo. March 1, 2025. Nako, panawagan sa ating mga kababayan. Sabi dito guys, inabisuhan ng Malacanang nitong Sabado ang mga local governments units, LGU, na ibenta ng ang National Food Authority rice sa halagang 33 per kilo imbis na 35 bawat kilo. Tinukoy ni Presidential Communication Office, which is ang PC Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ang initiative ng San Juan City LGU na ibenta ang NFA rice sa kanilang residente sa original na price ng 33 per kilo. Sa akin lang, para maramdaman ng taumbayan, diretso total ang balak naman din ng LGU, like San Juan is 33, di sana diretso na ibininta naman nila ng 33 kada kilo, diretso na sa taumbayan. Tama guys, maganda ito. Na 33 kasi kung idadaan pa yan na may layer na naman, pag dumaan sa system layer na naman ay 35, correct. May hukus-hukus na naman kasi. 35 ibenta na pamahal na naman ng 2 piso guys. Wika ni Castro sa isang programa ng Radyo Pilipinas. Alam niyo, ay ang buhay natin mga negosyante talaga, mahilig magpatong mga yan ng mga presyo. Bibenta mo yung sa NFA ibibenta ng 33. Yung iba naman ibibenta niya ng 34, ay 32, 36, 38. Ganun lang sila para kumita sila ng 3 piso, 2 pesos. Ganun. Sa atin lang, ang advice ko sa LGU, kung napakasipag ninyo at kung ang mayor ninyo ay napakasipag, dublihin nyo pa ang sipag, para kung ang presyo mismo kung 33 ang kuha ninyo sa NFA, abay 33 nyo na ibenta, giit pa ng opisyal. Siyempre pag ganito mga kababayan, kung ang angkat mo sa NFA 33 per kilo, tapos ibenta mo ng 33, sasabihin ng mga guys yung mga nagbibenta sa palengke, lugi daw sila, kailangan may patong 2 piso. Okay lang sana kung 2 piso, kung papatungan pa nila ng 5 piso, patay ka. Hindi ka na sumusunod kung ano yung sinabi ng Malacanang. Tuloy, ibinibenta sa San Juan LGU ang bigas sa 5 kilo hanggang 10 kilo bawat consumer, imbis na isang sako na pumapalo sa 1,650 ang presyo. See guys, isang sako na po yon. Magkano sa palengke? 2.5 ba? 2.5 yung isang sako. 50 kilos per yung isang sakong bigas. Pinirin naman ni Castro ang naging hakbang ng San Juan LGU na magbenta ng 5 hanggang 10 kilo ng bigas upang mas marami ang makabili kaysa sa mga mamahaling bigas na ibinibenta sa palengke.
O, gayahin nyo po si Mayor, ano to guys sino ba si, oo, yung Mayor ng San Juan. O, gayahin nyo yan. Para nang sa ganun, makabili ang ating mga kababayan sa mga murang ganyang bigas. Kaya tama po yung sinabi nyo kanina na dapat na mag-adjust sa akin lang. Kung sisipagin lang din ng LGU, kasi masipag na kaunting sipag para sa mas masipag pa, dagdag pa ng opisyal. Ayun. Sa lahat ng ating mga LGUs, sana po pagbigyan nyo na, ibenta nyo na ng mas mura. Kung ano po yung bili nyo sa NFA, 33 per kilo, dapat ganun din po pagbenta nyo sa ating mga kababayan. Lalo na po guys, yung mga nahihirapan, ano? Siyempre, ang daming umaaray. Alam nyo ba, mga kababayan, actually, ang laging nagrereklamo sa social media, alam nyo naman kung sino, yung mga DDS, sila po yan. Kasi sa social media, marami sila. Ang dami kayang mga trolls yan. Magpo-post sila, sasabihin nila, mahalang ganito under the Marcos administration. Mahalang bigas, sabi nila, under the Marcos administration. Mataas ang kamatis under the Marcos administration. Pero hindi nila nakikita si Digong. Nung pamumuno niya, palpak. Di ba, pinakakurakot na presidente. Ayun ang nakalagay sa guys sa post natin, sa source natin. So yun mga kababayan, ang pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.